Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Isulat ko sa anghel ng iglesia sa Smyrna, ito ang sinasabi sa iyo ng simula at tumas, ang namatay at muli na buhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman mo rin ang mga panininang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo na danasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Ang ating po mensahe ay mayroong pamagat na maging mayaman sa pananampalataya. Maging mayaman sa pananampalataya. At mahirap po ang buhay. Maraming problema, maraming pagsubok, marami tayong dinaranas. Starting po noong 2020, diba, andun na yung mga talagang mga kakaiba, mga kung ano-ano nangyari sa ating mundo. Meron yung mga wildfires sa iba't ibang bansa, yung Asuncio, California, yung volcanic eruptions, mga lindol sa iba't ibang panig na ating mundo, yung pandemic, yung terrorism, at kahit po yung persecution, still, ay kahit na nalumutin mula sa ating bansa, parang hindi natin ramdam na persecuted tayo. Pero ito pala ay talamang na din sa ibang mga bansa ang persecution ng mga Christians. Kung nakita po ninyo sa balita, sa Nigeria lang, 7,000 Christians were killed. 1,200 churches destroyed. First half lang ng 2025. Kamusta po ang ating mga pananampalataya o pagtitiwala sa ating Diyos? Ang hirap ba ng buhay ay nagpapalapit sa atin sa Diyos o nagpapalayo sa Diyos? Ano pong lagay ng ating mga pananampalataya sa oras ng paghihirap? Sa oras ng paghihirap po ba ay nananatili ba tayong Kristiyano? O nag-iiba na ang ating anyo o ang timpla ng ating mga buhay damdamin sa oras ng paghihirap? O sa oras ba ng paghihirap ay naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon? O baka nakamumok na lang tayo? Ang lugar po ng Smyrna ay 40 miles pa-north sa Ephesus. Sa totoo lang po ay mayaman ang lugar ng Smyrna. Ang economic status po nila ay napakaganda dahil na rin sa mga businesses doon sa may Smyrna. Pero ang Smyrna po sa simbahan doon ay mahirap sa kabila ng pagiging mayaman na kanilang lugar. Bakit po? Isa po sa mga dahilan ay dahil sa lugar kasi ng Smyrna, kakaunti lang ang Kristiyano at napapaligiran sila
Christians ng mga taong hindi na naniniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. At itong mga Kristiyano po na ito ay dahil hindi rin sila basta-basta sumasamba lang. Kasi uso ng panahon nila yung pagsamba sa mga emperador. Sa mga emperor. Kaya itong mga Kristiyano ito, nahihirapan sila na mamuhay dito sa lugar na ito kasi nga ay doon sa may kanilang kalakalan, ang hirap kumita, ang hirap mamuhay kasi nga hindi sila nakikiayon sa sistema ng kanilang lugar, lalo na yung pagsamba sa emperador. Kaya, yung kanilang buhay, laging mayroong threat, may panganib na kinakaharap, na maaari silang ipakulong, pausahan, patayin dahil sa kanilang mga pananampalataya. At literal po nilang dinanas ang physical na paghihirap. At siyempre, kasama na rin po doon ang magiging malungkot dahil sa sitwasyon. Pero ang sabi ni Jesus na napakaganda dito, mahirap kayo, pero ang totoo mayaman kayo. Makikita po natin na inumpisahan ni Jesus ang sulat sa Esmirna sa pagsasabing, ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Sa wikang Ingles ay first and the last. At sa Greek po ay Alpha and Omega. Ito ang sinasabi ni Jesus na the first and the last. At alam ko ba ninyo na ang first and the last ay isang title ng Diyos. Makikita po natin ito sa Revelation chapter 1 verse 8 ay sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, I am the Alpha and Omega. Ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. So mga katuwid, sa Revelation chapter 1 verse 8, ang Panginoong Diyos, sinasabi niya na ako Alpha at Omega. Pero this time, sa binasa po natin na Revelation 2:8, sinabi ni Jesus na I am Alpha and Omega, kiname niya ang title ng pagka-Diyos. Na siya ay Diyos. Ako ang simula at ang wakas, sabi ni Jesus, ang namatay at muli nabuhay. Tapos sinabi niya na alam ko ang iyong mga kapighatian na dinaranas. Ano po? Anong connection ng kanyang introduction doon sa pagsabi ni Jesus na alam ko ang iyong kapighatian, ang iyong mga dinaranas. Dahil gusto po ni Jesus na ipaalam sa kanila na sa kabila ng paghihirap nila, hindi sila nag-iisa. Na yung nararanasan nila na paghihirap ay naranasan din ng ating Panginoong Jesucristo noong siya ay nabuhay dito sa lupa. Na itong Diyos na ito na nag-uutos na maging matatag ka sa iyong pananampalataya, maging matagumpay ka sa kabila ng mga pagsubok, ay naranasan niya mismo ng ating Panginoong Jesus ang mga pagsubok sa kanyang sarili. I mean, let me give you po an illustration. Di ba, yung kasabihan natin na para makakapag-advise ka lang sa isang tao kung ikaw mismo na-experience mo yun. Diba? Halimbawa,
Maiintindihan mo ang isang taong namatayan ng anak, makakapag-advise ka sa kanya, talagang naiintindihan mo ito sa iyong sarili dahil ikaw mismo sa sarili mong buhay, naranasan mo yun. Pero kung hindi mo yun naranasan, di ba? Mahirap silang intindihin. Mahirap mahirap tayo na magsalita at minsan, halimbawa tayo naman ang may problema, tapos parang kinakausap tayo ng iba, tapos sila ay, kumbaga parang magbibigay na sila ng kanilang mga komento, ng kanilang mga advice. Pero minsan, sa buhay ng isang tao, parang nasa isip niya na parang hindi naman niya ako talaga naiintindihan. Kasi hindi naman niya, kumbaga parang pinagdaanan yung aking pinagdaanan. Kaya po sa ating mga tao, alam mo yung tipong makikinig ka sa isang tao kasi alam mo na naiintindihan ka niya. Ganon din yung gustong ipakita ni Jesus sa parting ito sa mga taga-Esmirna. Di ba kumbaga, anong karakter ni Jesus na mag-utos, mag-advise, about pagsubok kung hindi naman niya yun naranasan? And Jesus is telling dito na naiintindihan ng ating Panginoong Jesus ng buong-buo yung kanilang mga pagsubok, yung kanilang mga nararanasan. At kaalala ko ngayon sa akong nabasa na meron yung isang pastor na in-invite na mag-speak sa isang event, mga 3 araw yun. At itong pastor na ito ay, siyempre excited siya, mag-i-speak siya. Pero yung congregation, yung pag-i-speakan niya ay mga disabled person. Yung may mga sakit sa, yung talagang mga matitinding sakit. Siguro yung mga hindi na makalakad, yung mayroon pang mga cerebral, mga ganon, yung mga Tapos ito, siyempre, yung pastor ay talagang very excited at gusto niyang ibahagi yung salita ng Panginoon na talagang pinag-aralan niya pa buti. Tinignan niya lahat ng notes niya nung siya ay nag-aaral pa. Sinasabi niya ngayon, nag-preach niya ngayon doon sa may congregation ng mga disabled, mga suffering person. Mayroong victory sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi kayo makalakad dyan, kahit na ganyan ang inyong sitwasyon, mayroong victory na naranasan ninyo unlad. Ngayon, ito pong mga disabled person, nagre-reklamo sila ngayon sa coordinator. Bakit ganun yung preaching ng pastor na yun? Hindi namin maintindihan. Sabi na, merong isang naglakas loob na babae na lumapit sa coordinator. Sabihin niyo sa kanya, in short, may nagsabi sa kanya doon sa may preacher na hindi namin naiintindihan yung mensahe mo. Tapos, napapailing-iling siya. Talagang nag-aano din yung kanyang damdamin. Paano hindi niya maintindihan? Malinaw na malinaw yung sinasabi mo galing sa Biblia. Galing mo pa ito naman sinasabi ko. Gusto niyang sabihin na kung lang kasi kayo sa pananampalataya, ganito, hindi pa kayo mature. Sabi niya, sa kanyang sarili lamang. At talagang nag-ano siya na kumbaga na umaano ang kanyang damdamin. Kaya nung kinagabihan ay nagdasal siya na talagang matindi, mapait, gano'n. Tapos nung huling araw na ng kanyang pag-speak, tumayo siya dun sa may pulpito. Wala siyang dalang kahit ano. Sabi niya, naiiyak siya. Kasi nga, hindi siya naiintindihan ng mga tao. Then sabi niya, pasensya na kayo. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang imensahe ko. Nagugulahan ako.
Sabi niya, hindi ko alam kung anong imimensahe ko, kundi ang mga itong nasa Biblia. Hindi ko naiintindihan ang sitwasyon natin. Sabi niya. Ngayon, tumayo ngayon yung nagsabi sa kanya, pero naglakas loob. Sabi niya, Pastor, handa na kami makinig. Kasi naiintindihan mo na kami. Nakuha niyo po ba yung yung gusto niya sabihin na itong mga disabled person, hindi sila handang makinig noong una kasi hindi niya naman fully naiintindihan ng pastor, ng preacher, yung kanilang mga pinagdadaanan. Kaya ako nagtatakas. Nagsabi itong pastor sa preaching na hindi niya naiintindihan. Doon na ang kinig yung mga tao sa kanya. Kasi naiintindihan na ng preacher na mabuti yung pakiramdam na hindi paintindihan. And then there's when sa ating Panginoong Jesus. Matagal siya naman sinasabi, dapat nating maranasan ang tagumpay, maging malakas tayo, maging matatag tayo, maging mayaman tayo sa pananampalataya, kasi mayroon siyang karapatan na sabihin yun dahil sa mismo na intindihan ng buong buo at napagtagumpayan niya ang buhay na punong-puno ng pagsubok. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos para ma-experience first-hand ang human suffering. Although alam niya ito ng buong buo, siyempre kasi nga, alam niya ang lahat, pero gusto niya ipakita sa buong mundo na handa siya pumasok doon sa ating mundo ng suffering para tayo ay iligtas, ma-inspire, nang tumatag din ang ating mga pananampalataya. Nang sa ganun, hindi sasabihin ng mga tao, ng mga Kristiyano na, Panginoon, anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Hindi mo naman alam ang aking nararanasan. But no, naranasan ng Panginoon ang lahat ng sufferings ng mga tao. Hindi man literal na yung mga sitwasyon, pero naramdaman niya sa lahat ng aspeto. Bukod sa pamumuhay ni Jesus sa lupa, doon sa krus, nangyari at naranasan niya ang mga pinakamasasakit at pinakamalalalim na pagsubok. Yung pakiramdam na mag-isa ka. Kasi kami mismo disipulo niya at nagkalapit na ako sa kanya. Umatis dahil natakot sila. Yung pakiramdam na mag-isa, yung pakiramdam na hindi ipinaglaban, yung mawalay sa pamilya at pakiramdam na inibandona, yung laipin, yung amihin, yung duraan, yung matinding sakit physically, yung excruciating pain na sinasabi sa Bible. Alam niyo ba yung salita excruciating ay na-invento yun dahil sa sakit ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Walang ganang salita sa Ingles, no? Pero dahil yung tindi ng sakit na hindi maipaliwanag na napakatindi, na-invento ang salita excruciating na salita. Yung pagkalungkot at galing ng langit, lahat ng
naranasan ng tao at naranasan ng ating Panginoong Jesus. Gaya po ng sabi ni Henry Nowen, sino ang makakapagligtas sa isang bata na nasa loob ng nasusunog na apoy? Ay sino ang makakapagligtas sa isang bata na nasa loob ng nasusunog na apoy na hindi nagtitake ng risk na masaktan ng apoy? Sino na kwento ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa nang hindi nagtitake ng risk para maranasan at maramdaman sa kanilang puso ang sakit? In short, sino ba ang makapag-aalis ng sakit kung hindi niya papasukin ang mundo ng kalungkutan at kapighatian? Jesus can heal and save you from that because Jesus entered the realm of brokenness and despair. Ibig sabihin, dahil napagtagumpayan ni Jesus ang pagsubok dito sa lupa, mapagtatagumpayan natin tayo mga Kristiyano kung nananatili tayo nakapokus ang ating buhay kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Na kahit naghihirap tayo, magiging mayaman tayo sa pananampalataya. Ano po? Kahit naghihirap tayo, pwede tayo maging mayaman sa ating mga pananampalataya dahil nasa atin ang Panginoong Hesus Kristo. Kasama na rin dito ang pagsubok ng mga tao nagiging mabigat sa kanila na kung ano-anong mga sinasabi. Sabi kasi ni Jesus, nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga puri sa tanas. So hindi lang kahirapan, hindi lang naman sa iyo kanilang mga problema, pati na yung mga tao. Kasi mayroong mga nanginila sa kanila. Pero hindi sila nagpatinag sa kanilang mga pananampalataya. Kamusta po ang ating pakikisalamuha sa ating mga kapwa-tao? Yung mga sinasabi ba nila, yung kanilang mga komento, yung kanilang mga buhay, mga suggestions, nakaka-apekto ba ito negatively sa ating mga pananampalataya? O hindi tayo nagpapatinag sa ating pananampalataya? Sana po ay habang mas pinipersecute tayo ng mga tao, tinitempt tayo ng mga tao sa mundong ito, ay mas lumalapit tayo, mas nagiging faithful tayo sa ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng namatay at muli nabuhay. Nagpapakita rin ito na dapat ang pag-asa natin ay doon sa buhay pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Sa punto ni Jesus, kahit na gaano mahirap ang buhay dito sa lupa, mayroong nakaabang na buhay na mas maganda pagkatapos natin mamatay. Ang pag-asang ibinibigay sa atin ni Jesus ay ang pag-asa ng buhay na walang hanggan ni Jesus na namatay at muli na buhay. Ganoon po ang mga mananampalataya sa Smyrna. Naghihirap sila sa lugar na iyon, pero ang pag-asa nila, kahit mahirap ang buhay namin dito sa lupa, mayroong langit na nakaabang sa
Excited ba tayo sa langit? O ang pag-asa natin ay nasa mundo na lang na ito? Niligtas tayo ng Diyos hindi para sa mga bagay na nagugulong, kundi para sa walang hanggan na hindi nasisira. Sabi po niya sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa dakilang habag na sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan, hindi umuupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Kasi sometimes or most of the time sa ating mga buhay, we are losing eternity because we crave more for the temporary. Nawawala sa atin ang walang hanggan dahil nakapokus tayo sa panandalian. Gusto natin maging maganda ang mundo. Pero, ang bagay na ito ay isa sa mga bagay na napaka-imposible. Dahil ang Bible ay full of exhortation na tayo dapat ay magtiis hanggang wakas. Endure until the end. However, siguro magiging maganda ang mundo para sa mga hindi Kristiyano pagdating ng panahon. Siguro dahil na rin sa advance ng technology, mas magiging maganda ang mundo. Pero sa kagandahan ng mundo, hindi na pisikal na pera ang gamit, kundi ang data ng Diyos. Kaya magiging malali ang buhay para sa mga hindi mananampalataya. Pero sa mga mananampalataya who refuse to bow down sa demonyo ay magiging mahirap. Pero yun lang ay, sa view kasi ng end times ay maraming view ang end times. At ang pinakasikat po ay, di ba pamilyar naman kayo sa rapture? Kasi yung pinakasikat na view, kung makikita ninyo, kahit sa social media, ito ang pinakasikat. Pre-tribulation rapture. Yung rapturing ka muna, tapos, after kang ma-rapture, saka pa lang dadating yung 7 years na matinding paghihirap, including yung mark of the beast and yung rise ng Antichrist. Yun ang isa, yun ang pinakasikat na view ng end times. Ano kung makikita niyo na rapturing ka muna bago maghihirap ang mundo, bago magkakaroon ng tatak ng mark of the beast. Kasi mayroong tatlong jury pagdating dyan sa end times. Yung una, yun nga kung sinabi ko sa iyo, yung pinakasikat. Pero yung pangalawa, yung big tribulation, yung 7 years, yung kalagitnaan ng 7 years, andun ka pa rin na paghihirap, pero inadaption ka na. At yung pinakauli, yung post-tribulation, yung makakasama kahit ang mga Kristiyano, believers sa
sa rapture na tinatawag natin. Kasi doon sa Revelation chapter 3 verse 10, isa po ito sa mga proof text na rapturein ka muna bago magkakaroon ng matinding paghihirap. Sa Revelation chapter 3 verse 10, sapagkat nagtsaga ka, kaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito po ay debatable verse. Ito po kasi ay patungkol din sa may tinatawag na matinding paghihirap at yung rapture. Kasi sa salitang iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sa interpretation nitong unang view, talagang aalisin ka sa mundo. Ina-rapture ka muna bago maghirap ang buong mundo at bago magkaroon ng pagtatataw ng mark of the beast. Pero ano po ba ang definisyon natin sa pag-iingat kasi? Yung pag-iingat na wala ka, tinanggal ka, inalis ka sa mahirap na sitwasyon o sa hindi magandang sitwasyon, o yung pag-iingat na andoon ka sa sitwasyon na hindi maganda pero iniingatan ka ng Panginoon, especially ng iyong spiritual life. Kasi sa unang view, ang kanilang interpretation ng pag-iingat, aalisin ka sa mundo. Aalisin ka sa hindi magandang pangyayari. Samantalang dito sa isang view, sa post-tribulation, ang pag-iingat ng Diyos, kahit na maranasan mo ang matinding paghihirap, kahit abutan mo ang mark of the beast, iingatan ka ng Diyos, lalo na ang iyong spiritual na buhay, kahit ikaw ay mamatay para sa Panginoon. That is the main difference. Kaya lang po kasi, so Islamic tradition po kasi ay open ang ating view ng end times. Open ang ating view ng end times. Walang stated na specific view na paniniwala sa timing ng rapture, kung pre, mid, or post. Sa katotohanan nga po ay hindi lang yun ang view ng end times. Mayroon pa rin tayong tinatawag ngayong millennialism, post-millennialism. Kasi itong tatlong view po namin sinabi ay under ito ng pre-millennialism. Pero siyempre, lahat ng paniniwala ay mayroong kaakibat na practical application. Di po ba? Kung naniniwala ka na rapturein ka muna, bago yung matinding paghihirap sa kayong mark of the beast, siyempre ang life application mo doon, di ba? Magiging kampante ka. Hindi ka masyado maghahanda sa ganong klaseng hindi na paghihirap. Diba? Uy, wala naman ako sa earth. Kapag nangyari yan bakit ko itindihin ko bagay na yan? Diba? Ganon ang isa sa mga practical application nun. So, lahat ng ating paniniwala, meron itong practical application. Pero at the end, nagkukross pa rin ang ating mga landas. Kung ano man po ang paniniwala, kahit kasi sa mga Wesleyan pastors ay may different views. At the end, magkukross pa rin ang ating agreement sa katotohanan na basta alam mong ligtas ka, na magtsatsaga ka hanggang dulo kahit ano pa yung timing ng rapture na yan. Kung alin ang totoo, ang pre, mid, o post, as long as ikaw ay safe at malakas ang iyong pananampalataya, makakasama mo pa rin ang ating
Panginoon. Makinig ka. Ipabibilang ko ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Ang mga Kristiyano sa Smyrna ay susubukin ng dyablo. Ito ay nagpapakita na ang buhay natin dito sa lupa bilang mga Kristiyano ay hindi bed of roses. Kasi yun nga ang problema sa maraming tao. Kaya sila lumalapit sa ating Panginoong Hesus para i-treat si Jesus as a genie. Para gumanda ang kanilang mga buhay outwardly. Pero ang tunay na Kristiyano ay sinusubok. Hindi magiging madali ang buhay natin dito sa lupa. Yun ang nakapix na nakatotohanan, pero kaakibat nun ay ang buhay na walang hanggan. Kaya kahit maghirap tayo sa earth, sa mundong ito, maging mayaman tayo sa pananampalataya. Diba? Pero bago sabihin ni Jesus na dadanas ka ng hirap, sinabi niya muna, huwag kang matakot. Ilang beses binanggit sa Biblia ang salitang huwag kang matakot o do not be afraid. Kay Moses, kay Joshua, kay Jeremiah, kay Daniel, at marami pang iba. Kaya sa ating mga pagsubok, mga pinagdadaanan, mga pagdadaanan pang mga pagsubok, huwag tayong matakot. At sa konteksto pong ito sa Smyrna, huwag kang matakot kung maghihirap ka, dadanas ka ng pagdurusa. Kahit umabot ka sa kamatayan, huwag kang matakot. Bakit? Dahil kahit ikaw ay mamatay, bubuhayin kita ulit. Bibigyan kita ulit ng panibagong buhay at makakasama kita sa buhay na walang hanggan. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ito po ay kahalintulad pa rin sa buhay ng ating Panginoong Hesus na makikita natin sa Philippians chapter 2 verse 8 to 9. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Maraming pagsubok, mahirap ang buhay, pero manatili tayong tapat at nagtitiwala sa Diyos. Huwag natin isuko ang ating mga pananampalataya hanggang dulo at kokoronahan din tayo katulad ng mga pananampalataya sa Smyrna. Makikita po natin sa last verse, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Hindi ka pupunta ng impyerno kung hindi mo isusuko ang iyong pananampalataya. Sa panahon at oras ng paghihirap po natin, mas lumapit tayo sa Panginoon, mas lumapit tayo sa Kanya, at mas isa-isip natin na ang buhay pagkatapos dito sa lupa ay mas higit kaysa sa ngayon. Kaya kahit na makaranas tayo ng matitinding pagsubok, makikita rin tayo ni Jesus at sasabihin niya,
mahirap ka, o kaya naging mahirap ka man dyan sa lupa, pero ang totoo, mayaman ka. Kaya po maging mayaman tayo sa pananampalataya kahit mahirap ang buhay, maraming pagsubok, marami tayong mga senaryo na hindi natin naiintindihan. Maging mayaman po tayo sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon at ito po ang kanyang isang